Lord, pwede yung gabi. Kasi wala si Mark. Mas bagay na sa akin yan. Mas bagay sa'yo. So mamaya, at the closing, ikaw magsabi nun. Kasi wala naman si Mark ngayong gabi. Tabi ka sa amin ngayon dito. And now we have Sidetrack, and Lord will also join us tonight for Sidetrack. Makikichat ulit tayo sa mga viewers ng 10. And this is the chance for Lord to answer some of the questions na para sa kanya talaga. Hindi ka pala sa Facebook, I didn't expect na someone, wala kang Hindi ko Facebook pa alam account. paano gawin ang gawin. Ayun, sa account niya maya-maya. So, i-add lang si Lord sa Facebook account ninyo. Kung meron kayong account, hanapin niyo na yung Lord de Vera. May picture na si Lord doon. Meron na nakakatuwa. Nakita na nga kayo yung isang picture niya para siyang si Jesus Christ. Mas magandang lalaki ako, Joe. Kaya pinili namin, okay yun. So anyway, bago tayo muna sa mga tanong tungkol kay Yung mga Lord, comments talaga. dapat yata ay... May nanonood ng show? Meron pala. May at least 1,000 friends tayo sa 10. So At least 1,000. That at some point in time, 1,000 people have watched us. So, kasama doon yung mga nagko-comment sa ating Facebook group. Naunahin natin si Jovi Tomampos mula nga dito sa Manila. Sabi niya, astig talaga ang 10. I watch this every night and I love your format. You make the news tolerable to watch. Fun even. It's nice to see news anchors and reporters that are not monotonous at may buhay at hindi lagi mukhang galit. Sabi niya. Ano yung credibility ninyo dyan? Basta hindi pa rin mali. Sensationalism. Basta wag lang mali yung binabalita. Okay. We also have from, ayun, Jovi niya pala, iba yung spelling, not the It's same. D-I-O-V-I. Jovi. Okay. We also have a comment from Lyndon Lozada. Ano na yan ni Kuya Jun? Oo. Baka. Ito naman ang sabi naman niya, nagre-react siya tungkol sa Ateneo student. Guys, let's pray for Emil Alcantara. Lesson learned. Life is short. Let's make the most out of it. Be thankful to all the blessings that we receive and people that we meet. I think we're already showing the one of Michael. Okay, meron ding nag-comment naman tungkol sa ito namang increase sa tuition fees. Sabi ni Michael Mendez Esguerra, Hi 10, about the tuition fee increase that DepEd and CHED can only monitor the schools in implementing this tuition hike. Like schools are requested to have consultation to students with their students on their plan on increasing the tuition. But in reality, sumusunod nga ang school to conduct consultation. However, it's just a sort of parang nagko-comply lang daw sa rules ng DepEd. Kahit ayaw ng mga students during the consultation, magugulat ka na lang sa pagbukas ng school year that tuition fee increase is implemented already. Meron atang mga nag-rally kanina na mga naked people rallying against tuition increase. Okay, the next one. Bakit tayo pitado dyan? So anyway, Lord, kailangan mo explain ito. Marami nagtatanong, hindi natin kayang i-explain. Ano daw ba ibig sabihin nung kanta na Semilla sa dulo ng 10? Ang Semilla is, di ba, Spanish? Yeah, ikaw ko Pero bakit doon natin ito ginamit? Anong gusto natin ipahiwatig sa ating mga viewers? Parang gusto lang natin sabihin na tipirin natin ang lahat ng mga seeds. Dahil... Quality versus tingin mo, quantity, Sherry? ganun ba yun? Tingin ko, parang eugenics na yan. Ano parang we're wasting it na? Di ba? Minsan, kung saan-saan lang pupunta. But this is in support of the RH bill. This particular, is that why? Kasi parang sa mga hindi nakakaalam, yung closing song natin na makikita niyo mamaya, sa banda po nila Lord yun. Actually, ako lang yun. Ako rin yung Sinulat. Okay. Okay. Kasi walang budget yun din eh. O Pasko lang yung budget. Inubo mo naman tayo dito, Lord. Okay. So it is in support of the RH bill. Yeah, in support at the same time, it's wala pa. Paalala talaga sa mamamayan na pag tayo masadong I suppose the operative word here is irony. irony. Tama yan. So, join us again on Thursday dahil may Facebook live chat ulit tayo. At basta ang gagawin nyo lang ay mag-member kayo ng Facebook group o kaya ay mag-email kayo sa amin sa mga nakikita niyo sa screen na mga email namin. So baka tayong magtapos, i-greet lang natin si Mr. Fu na namin sa pinopromote ng show na to sa kanyang radio program. Thank you, Mr. Fu. Oo nga, minsan nagte-text siya that he watches us. Tama. So anyway, back to our countdown. Pasok sa number 4, ang follow-up sa kaso ng Alabang Boys. The Justice Department has turned in its final report to the President. Justice Secretary Gonzales says it would seem that the prosecutor was right in dismissing the case. Here's Sherry Ann Torres with number 4.
Tuloy pa rin kanina ang hearing ng House Oversight Committee on Dangerous Drugs sa Alabang Boys case. Pero kay Justice Secretary Raul Gonzales, tapos na ang diskusyon. Binigay na ni Gonzales kay Pangulong Arroyo ang 50-page recommendation niya sa kontrobersyal na dismissal order ni Prosecutor Jan Resado sa kaso ng Alabang Boys. Ayaw sabihin ni Gonzales ang laman ng report, pero marami siyang pahiwatig na sinuportahan niya ang desisyon ni Resado na i-dismiss ang kaso ng PIDEA. Regardless of whether there was bribery, if the resolution of Resado is correct, makes no difference. Iniwasan na rekomendasyon ni Gonzales ang mga paratang na nasuhulan ang ilang prosecutor ng DOJ at sumentro na lang siya sa mga procedure at ebidensya ng kaso. Nasa Pangulo na raw kung kailan ilalabas ang rekomendasyon niya, pero tingin ni Gonzales, alam na niya ang sasabihin ng media. Maybe later it will be released. Look into it, criticize it. Gayunpaman, nagharap pa rin kanina sa Kamara ang Alabang Boys at si PIDEA agents Jigar Jumelier at isang agent Tejido. Si Jumelier ang dumampot kay George Joseph na nagbenta raw sa kanya ng 60 tablets ng ecstasy. At si Tejido naman daw ang humabol sa sasakyan ni Richard Brodet. Sa mainit na konfrontasyon, pinagbawalan ang mga kamera para na rin sa seguridad ng PIDEA agents. Pupubigla po siya eh. So, SOP po namin yung kailangan i-contain siya kasi hindi po namin alam kung ano yung pwede niyang gawin. Sinabi ko, you have the right to remain silent. Then after that, na masabi ko, you have to get your own attorney. Tapos after that, sir, sabi ko, do you understand? Hindi siya sumasagot. Do you understand what I'm saying? Ang sagot niya po sa akin, whatever. I have to believe that this is some kind of hunting party that was executed, sir. Bago ang face-off, iniluso ng security guard ng Ayala Alabang si Agent Jumelier na bumugbog daw kay George Joseph sa harap niya. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at hinanap niya yung tinatawag na mark money. Sabay pinipiga niya, tinututukan niya, sinampal niya dito at saka nagpapakilala siyang PIDEA agent to. Hawak niya hawak yung kamay niya, binubugbog niya dito, sinasampal. Hindi ko siya pwedeng saktan kasi SOP na ho yun eh. Kumbaga, pagkuha na ho yung tao, hindi na ho siya pwedeng tsaka hindi naman ho siya lumalaban during that time. Although, madaldal siya, pero kaya naman hong yun eh. Yung sinabi ho ng guard po, Your Honor, na tinutukan ko para ho ng baril, hindi na po totoo yun, Your Honor. Kasi hindi ko na ho pwedeng gawin yun sa maraming tao. Pero malab